So, 5 minutes lang. And ito yung aking agency, guys. Yan. America, kung hindi namin siya i-ex. Hi guys, this is Patty and welcome back to my YouTube channel. We are here at Farmer's Market. So 5 minutes lang siya away sa bahay namin. And first time namin na umattend ng ganito. Event to na nakita ko sa Facebook. Ano siya guys, hindi ko alam actually kung ano yung mga meron. Pero gusto ko makita, may mga vegetables, may mga snacks, and may mga food trucks din. So kahit pa paano may mga tao naman. So tingnan natin if ano yung mga tinda nila. Okay, samahan nyo kami. We're back home guys after 2.5 hours of watching Spider-Man. So quick review lang. Actually hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi magmumukha akong ano nito, parang trying hard since hindi naman talaga ako nanonood masyado ng mga Marvel movies or Avengers. Pero wala lang, napanood ko lang kasi yung trailer niya nung nanood kami ng Odyssey and I find it interesting. And nagustuhan ko siya. Actually, nagpalakpakan yung mga tao after the movie. Maganda yung mga effects, maganda yung laban-laban, char. Yun lang masasabi ko. And yung storyline is okay din naman. Lalo ko lang naintindihan yung story ni Jean Grey. Hindi naman ako naantok, hindi naman ako nabore. That's why I highly recommend it to you guys dahil ano din siya, one of the top movies this 2026. Meron pa akong isang movie na inaabangan and that is yung Hunger Games, one of the prequels niya. I think, I'm not sure if it's on December or November. Papanoorin natin yan. Anyway, the reason why I set up again here in our backyard because I want to talk about something. And this is in relation to this question. Yan. So, maraming salamat sa iyong comment. Thank you also for watching the previous vlog. So, ang question niya is, paano daw ako nakapunta dito sa US at kung ano yung aking naging timeline. Actually guys, yung aking second vlog, ever since na nag-start akong mag-vlog, I think na kwento ko doon kung paano ako nakapunta dito and kung kailan ako nag-start. Pero para sa sake ng mga bago kong mga manonood, char. Akala mo naman napaka-popular, char. Hindi. For the sake of mga bago kong mga viewers or mga bagong nagsusubaybay sa aking vlog, ay
papasadahan natin ulit, no, kung paano ako nakarating dito. So, kung hindi nyo pa po alam guys, ako po ay isang physical therapist na nag-work ngayon dito sa State of New York. So, kailan ako nakarating dito? That was year 2023. Sige, umpisa natin sa pinaka-umpisa. 2010 po ako graduate. 5 years yung course ko, 2010 ako graduate. And then after that, yung mga classmates ko, nag-aasikaso na sila ng kanilang TOEFL, ng kanilang NPTE, and medyo na-enganyo naman ako. So, 2011, a year after I passed the board exam, ay nag-decide din ako na mag-umpisa ng TOEFL. So, 2011 yun guys. So, imagine niyo kung ilang taon na yon ang lumipas. Ilang taon na yun, babe? Kung 2026 ngayon, 2011, 15 years. So, 15 years ago, nag-decide na ako na mag-review for TOEFL. So, TOEFL guys is an English exam and it is a requirement for foreign physical therapists who will be working here. Pero habang nagre-review ako, wala pa doon talaga yung puso ko. Kasi ba yun? Parang uma-attend lang ako, ganyan. Pero on that time guys, is nag-sign up na din ako with an agency. And ito yung aking agency guys. Yan. So, from that moment on, 15 years ago, sa kanila talaga ako nag-sign. Umpisa pa lang. Pero, hindi ako nagseryoso kasi feeling ko hindi ako papasa. Medyo mababa yung confidence ko that time. And parang ang gulo lang ng structure. Kaya parang feeling ko hindi ako papasa kasi hindi ako confident. Pag ganun-ganun lang, papasok ako, hindi ako papasok, hindi, ganyan. So, wala talaga. Hindi siya ganun ka-motivated. Tapos, year 2012, ang nangyari naman guys is, nagkaroon ako ng work. So, that was my first work, as in official first work after ng aking board exam. So, nag-work ako as coordinator for madaming years din guys. And that is the reason kung bakit hindi ako consistent sa pag-review kasi na-busy talaga ako sa work. Kailan pa talaga ako yung talagang puspusan na, no, na nag-start na magpasa ng mga papel, ganyan. So, that was year 2015. So, naalala ko noong 2015, nagpasa na ako ng mga requirements sa Grandison para makakuha ng NYSED. Ito yon, NYSED. So, yung NYSED guys, need yon para makapag-exam ka or makapagkuha ka ng state board exam. So, hindi pa talaga yun yung credential para makapag-work ka dito. It's for the exam lang. Nagkaroon naman ako ng approval, siguro mga bandang 2015 yun, no? Mga 2016 yan. In-approve naman na ako. Ilang months lang yun, guys. So, ready na ako for NPTE. But before that, ang suggestion ng aking agency is mag-TOEFL muna. So, 2016, January, start na ako agad ng TOEFL. 2011, nag-start ako na mag-review ng TOEFL, pero ang pinakamapuspusan na review is 2016 nangyari. So, nung year 2016, maganda na yung flow nung review ko and I think confident na ako that time, kaya nag-exam ako ng May 2016. So, nag-start ako na mag-practice na mag-English, yung sa reading, listening, speaking, tsaka sa writing. Yan. So, nag-start na ako mga January, tapos yung puspusan talaga na practice, nag-start ako mga bandang March. So, 2 months yon. 2.5 months ako na puspusan na English lang, ganyan. So, ayun, nakapasa naman ako guys. Pumasok naman yung mga scores ko dun sa need na scores para makapag-work ako dito sa State of New York. And then after that, start na ako agad ng NPTE na review nung bandang May. Tapos nag-exam ako October 2016, same that year. So guys, to make it short, year 2016, nag-take ako ng TOEFL, nakapasa ako. Nag-take ako ng NPTE, nakapasa ako. Pero, before ako umalis, papuntang Hawaii para mag-exam, merong notice yung FCCPT na kailangan either masteral ka or may DPT ka or complete ka sa lahat ng subjects na needed, and dapat yung equivalence ng credentials mo is equivalent to masteral or DPT. Parang nawalan ako ng gana that time. Paano ko makaka-move forward? Wala naman akong money para makapag-enroll for DPT kasi nung chinek ko, grabe, parang 500,000 ang kailangan para makakuha ka ng DPT. So, 1 year akong tenga, guys, or more than a year. 2017, walang nangyari. Nagde-debate pa kung magdi-DPT kami or hindi. Saan naman kami kukuha ng 500,000 para mag-enroll, diba? Year 2018, nagkaroon na ng liwanag. So, yung agency ko decided na i-enroll kami. Pinang-enroll sa amin is parang student loan.
So, yung mga iba kong mga kakilala guys, nag-DPT sila on their own kasi meron silang money, no, na pang-enroll. Pero para sa amin, na mga purita de amor, char, na walang pera, umasa kami dun sa tulong ng Grandison para makakuha kami ng DPT degree. And yun. So, 2018, nag-start ako na mag-DPT and then nakagraduate ako ng January 2020. So, mga more than a year ako na nag-take ng DPT. Tapos, yun na, doon na siya nag-start na parang umusad na yung mga papers ko kasi since graduate na ako ng DPT, naipasa ko na yung requirements na yon or yung certificate ko at saka yung transcript sa FCCPT kasi yun yung kailangan nila, di ba, para ma-process at ma-approve at maging equivalent yung aking education, equivalent to DPT dito sa US. So, na-approve siya mga bandang that year din. Hindi ko na maalala kung kailan, pero that year, meron na akong FCCPT. That year, nakapagpasa na ako ng mga requirements para naman sa visa. Yan. So, ayun na. Pero dahil alam nyo naman na 2020 is pandemic, and that time din is nagkaroon ng retrogression. So, mga 2020 yun. So, 2021, 2022, puro ano lang yun guys. Puro pagpapasa lang ng mga requirements that are needed for visa interview. So, ang dami nun guys. Siyempre, andun na yung mga birth certificate. Tapos ito yung mga prepare ko ng mga requirements for visa interview. So, yan. Kinomplete ko siya in a year or two. Kaya, bandang end of 2022, dapat meron na akong interview. Kaya lang kasi, during that time, ang hirap makakuha ng schedule. So, sa mga EB3 na visa type category, meron silang mga schedule for interview, pero para sa category ko, which is EB2, wala pong schedule ng interview that time. Kaya, nakakuha man ako ng schedule, pero kinancel nila. Kaya, yun, parang nakakapanlumo lang kasi, alam mo yun, ang daming mga times na parang ito na, alam mong ito na, pero nasa stop na naman dahil sa pandemic, tapos ito na naman, nagkaroon ng cancellation ng visa interview. Dami kong mga pinagdaanan guys. So finally, nakakuha na ako ng interview at ito na talaga yon bandang January ng 2023. So, after a month, dahil na-approve na ako for my green card, February of 2023, yun na yung flight ko papunta dito sa US. So, kung titingnan nyo guys, pinaka-summary is 2015, ako na nag-start na magpasa ng mga papers. Punta ako dito sa US year 2023. So, ilang years yon. So, kung susumahin nyo guys, parang 8 years ako na nagpapasa ng mga requirements, nag-aantay, nag-complete ng mga kailangan ng mga documents. Kung wala sigurong COVID, tapos walang retrogression, mga 5 years siguro, yun na, nakaalis na ako. Pero alam niyo naman, madaming mga reasons kung bakit nangyari yon. And between those years, guys, madaming mga ginawa yung Grandison na way para makaalis kami agad. Like, final kami ng mga working visa or final kami for lottery, for H1B. Pero never ako nabunot. Ilang beses sigurong nasama yung pangalan ko na dun sa list, no, para sa lottery, pero never ako nabunot. Pero ang ikinaganda nun, guys, is okay lang kahit matagal akong nag-antay. At least, umalis ako sa Pilipinas na na green card holder na. So, ang dami kasi mga benefits, guys, kung green card ka compared sa working visa. And I think, I'm not sure I don't think ina-apply pa rin nila ngayon yung working visa kasi ang daming mga changes. At kung hindi ako nagkakamali, merong malaking pera na kailangan para sa working visa. Hindi mo kasi sure kung mabubunot ka or hindi, tapos maglalabas pa ng malaking pera, mag-wait ka na lang for green card. So, yun yung timeline ko guys, at kung paano ako nakapunta at nakarating dito. Pero between those years, madaming iyak yan, madaming mga frustrations, tapos madaming mga beses na I almost gave up. I was not so sure during that time if US is for me. Alam nyo ba guys, like year 2021, nag-iisip na ako na baka mag-Guam na lang ako or mag-London na lang ako. Actually, kinausap ko yung agency ko, sabi ko, while waiting for my visa interview, are you going to allow me to work in another country? I promise that I will be back in the Philippines once na meron na akong visa interview. Kasi may mga kinausap na ako nun guys, for Guam talaga, na para makapag-work ako dun. Tapos may mga tinanong na din ako for mga kakilala ko na andun sa London na mga PT.
Pero alam nyo ba guys, parang siguro sabi ni Lord na ito na. Kasi before ako mag-start na mag-asikaso ng papers naman for Guam or for London, bigla na ako nagkaroon ng priority date, tapos umusad yung yung papers ko, kaya hindi na rin siya natuloy. Ayun, kaya yun, sabi nga nila, kung para sa'yo talaga. Kaya within those years na umiyak ako, nag-antay ako, ganyan, worth it naman siya. At wala naman halong pagsisisi kasi madami din naman akong natutunan within those times na nag-antay ako as in yung mga kapatid ko parang sabi nila, grabe, ang patient mo. Kasi kung sila yon malamang 3-9 na nila yung mga ibang bansa. Pero ako, parang nantay ko talaga siya kasi ito talaga yung gusto ko guys. Hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-work sa Middle East or sa Singapore. Sabi ko, hindi, pang US talaga ako, char. Ayun, kaya thank God talaga no, sa mga tao na naniwala sa akin dahil andito na ako ngayon. Ayun lang guys, ang aking kwento ng US journey. I don't know, hindi ko na kasi alam kung ano ang mga balita ngayon, kung matagal pa rin ba ang pag-aantay or ano yung mga bagong challenges since iba na yung administration. Alam ko madaming mga nabago ng mga policies, pero hang on guys. Sabi nga nila, kung para sa'yo talaga. Okay, kaya kung makikita ni Lord na talagang nagsusumikap ka at gustong-gusto mo talaga ito, edi ilaban mo. Ayun lang naman. Ayun. So if you have other questions, comment down below and then I will try my best to answer all of your questions. Okay? Guys, gusto ko lang ipakita sa inyo yung prepare ko na baon ko for the entire week. So this is salmon. Nabili ko siya sa Aldi's and then minarinate ko lang siya sa lemon, sa mayonnaise, and mga seasonings like paprika, Cajun, salt, pepper, and then lemon. So, pinagsama-sama ko lang siya, hinalo-halo ko lang siya, tapos minarinate ko siya doon overnight, and then pop na lang siya sa air fryer for 400 degrees with for 12 to 15 minutes. Yeah, pang ano lang to guys, pang lazy, pag tinatamad ako na mag-prepare ng baon ko. So, ito yung aking ginagawa. Tapos, bumibili ako ng seaweed, alam mo yun, pero walang rice guys, hindi ko siya nilalagyan ng rice. So, nalagyan ko lang siya dun sa seaweed and then yun ang kinakain ko. Tapos minsan babaan ako ng sriracha para may kick ng anghang. Ayan. So lagyan na natin siya guys sa air fryer.
Picture ka ba da? Napaka-supportive naman nito si ano. Kaya nga eh. Ay, si Ate Lisa. Hi! There's our... Si Ate Nora. Siya yung may-ari ng bahay. Si Ate Nora! Welcome! Anytime! Sunday! Ate Nora! I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. This brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole night long. Being with you is like being on the rodeo. How this brings out the wildness. I got a little crush on you. You say that I'm crazy. It's just the way that I get. Hi everyone! It is a very beautiful day today. I woke up very early and finished all of my household chores. And then we also did lawn mowing a while ago. And then we have a lot of time for the rest of the day. That's why we decided to do a short hike. Okay? So we are here at Carpenter Falls. And I don't know, where is this located? I think this is in Skaneateles, if I'm not mistaken. So, short walk lang siya papunta dun sa falls. And ganyan lang siya guys. Hindi naman siya yung super bongga na falls. But okay na din siya for exercise and a little bit of walking. So, samahan nyo kami and let's check out the falls. I thought it would kill me. I thought it would kill me to fall again. But I hit the ground running, so I didn't feel a single thing. My mind was occupied, man, I was on a high. I could run forever to get a minute, just a minute of your time. If this is what it's like, I could get used to late nights dancing my place. I could get used to long drives, cab rides, your place. I could get used to be fighting just for the hell of it, and you putting up with it, 'cause you let me to bits. Late nights dancing our place. I could get used to this. I thought it would scare me. I thought it would scare me to let you in, but I was paper thin. You saw right through me and I gave in. My mind was occupied, man, I was on a high. I could run forever to get a minute, just a minute of your time. If this is what it's like, I could get used to late nights dancing my place. I made it! I made it! I made it! Nakababa ako na walang handrail because of my husband.
Guys, nagpapahinga muna kami. Char. Akala mo naman sobrang nakakapagod. Eh, parang mga 3 to 5 minutes lang siya na trek. Parang bababa ka lang. Hagdan lang siya. Tapos mamaya akyat. Tapos na. Ganun lang. So, hindi talaga ako adventurous, guys, na person. But, sayang naman ang ganda ng Amerika kung hindi namin siya i-explore, diba? So, kahit na hindi ako ma-hike na person, gagawin ko siya for the experience. Hindi kami handa, guys. Wala kaming hiking shoes or whatsoever. Tingnan nyo naman yung sapatos ko. Kaya, siguro next week, bibili kami ng shoes na pang-hike talaga para hindi kami madaling madulas, if ever. Kahit mura lang. Ayan, ang ganda naman siya, guys. This is Carpenter Falls. And then, I'm also convincing my husband na itry namin yung Great Gully Falls. Parang ganito din siya. Pero mas, yun, guys, mas challenging kasi dadaan ka talaga sa tubig. Ayan lang. Sana nagandahan kayo. Get used to long drives, cab rides, your place. I could get used to me fighting just for the hell of it, and you putting up with it 'cause you leave me to bits. Late nights dancing our place. I could get used to this, taking the good with the bad. Never had something like this. So glad that I found it for you in the dark. Love on the weekend on repeat. We're just another Oh my gosh, kaya naman to, guys. Ang sexy ko kaya. Lights dancing my place. I could get used to long drives, cab rides, your Oh my God. Hi, guys. Oh my God. Ulitin ko pa ba to? Parang ayoko na. Ayoko baka-adventurous. Grabe. Sobrang unhealthy ko talaga. Hihingal ako. Ito lang naman. Pakita ko lang yung inakyat namin. Hindi naman siya ganun ka, hingal na hingal ako. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.